Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, shout out tayo, no? Ito yung way ko para kahit papaano maramdaman nyo na na-appreciate ko kayo kasi kundi dahil sa inyo, hindi tatakbo ang channel ko. Kung hindi dahil sa pagtsatsaga nyo sa akin. So, nasa location kasi ako kagabi kaya hindi ko nagawa to, 'di ba? Doon sa resort kung saan nag-investigate si Sir Just Clint. Tinry naming i-debunk yung bumubukas na pinto kung ano yung possible explanation. Yung itong scenario na to. Hindi naman namin sinasabi na pineke ni Just Clint to. May mga time kasi talaga na na syempre dahil video mo to, may personal bias ka eh. Kasi pati din naman doon sa doon sa aalamin natin yung mga comment nyo doon sa investigation namin sa sinabi ko din naman sa disclaimer doon may personal bias eh. Pag may nangyari doon, syempre feeling mo totoo talaga, 'di ba? Lalo na kung umaayon dun sa umaayon dun sa gusto mong mangyari. So, ito 'yon mga men, no. Ito yung pilit namin Play ko dinidebunk. ng diretso ang video para makita nyo Yung umakyat kung din gaano kami dito eh. ang mga nagpaparamdam So, dito. mapapansin nyo dito guys, okay pa talaga yung hawakan Diba? niya, yung kahoy. Ano pa, intact pa. Tapos dito, merong dalawang kwarto. May dalawang kwarto, no? Sa left, tapos itong sa harap. So, check muna natin to kung okay. Dito yung bubukas yung pinto sa likod ni ma'am. 'Di ba? Ba't nag-post? Dahil lang ulitin ko muna. So ito, Tapos no? itong sa harap. Pagpasok ni Sir Just Clint Check yan, muna natin to kung okay to. Oh. so bumukas yung bumukas yung pinto, no? Bumukas yung pinto. Ang theory ko kasi diyan nung una, siguro siguro yung pinto, hindi naman siya talaga nakalapat sa Nakikita niya may parang buka doon sa taas. Hindi naman talaga nakalapat yan. Ang theory ko nung una, hindi naman natin nakikita yung sahig eh. Ang iniisip ko, baka kahoy yung sahig. Parang nasasakal lang yung pinto. Kaya nakalak siya. Nung tumungtong silang dalawa, lumundo yung kahoy, napakawalan yung Kasi hindi naman mabigat yung tinesting namin yung pinto na yan. Hindi naman mabigat yung 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 swing eh. Talaga nag-free siyang bumukas given pagka napakawalan siya. So pag inapaka mo yung sahig, lulundo yung sahig ng slight, mapapakawalan yung pinto. Pero nagkamali ako. Semento pala yung yung sahig. Semento yung sahig. Now, kung ano yung theory na na-come up actually si Pinoy Soldier yung yung nakapag-come up nung theory eh. Abangan nyo na lang, no? Sa February ko i-upload yun eh. Yung sa resort na yun. Nung dinuplicate namin yan, si Pinoy Soldier nasa likod ko. Tapos ako yung nasa harap. Now may mga factor pa rin eh. Wide angle lens yung gamit ko. Kaya feeling mo ang layo-layo ni Pinoy Soldier. Pero kung nandyan kayo, malapit lang yung pinto na yan na dalawa. Malapit lang yan. Akala mo si ma'am malayo do sa pinto. Malapit yun sa lens na lang ng camera yan. Akala mo malayo si ma'am do sa pinto. 'Di ba? Abangan nyo na lang, men. Maglalabas na lang ako ng teaser nun. Bukas or mamaya siguro para kung paano bumukas tong pinto, no. Anyway, basa tayo ng comment, no. So, start tayo do sa video ko nung tanghali. Sinama ko na to para makabawi naman ako. Ito, shout out kay Ma'am Mira Sandoval, 'di ba? Hoy kulaong, ang nanang mo 64 years lang ngayon 64 years lang ngayon. Si Madam Imelda 94 years old na. Ululin mo sarili mo. At ang tangang bobo mga followers.
hindi pa pinapanganak ang nanang mo. Pwede nga ano, nung yung timeline din eh, importante pag nagsusuri ka sa kwento ni FLM eh. 'Di ba? Hello, comic CPH. Fela Zarte, hello. Kapal ng tao to. Bakit may nagtsatsaga makinig sa kayabangan nito? Hindi, teleserye kasi yung, kung mapapakinggan mo kasi yung kwento ni FLM, teleserye kasi. Yung mga tipong sa ano lang, ano, sa teleserye or sa pelikula lang nangyayari. Yung nabuntis si ganito, na ang pumirma lang. Parang ano, 'di ba? Elemento ng ano 'yun eh, ng telenovela eh. Yan ang gustong-gusto ng mga Pinoy eh, mala telenovela ang ano, tapos hindi kinilala si FLM na bilang Marcos, yung inaapi, 'di ba? Yan yung mga ano eh, mga gustong-gusto kasi ng Pinoy na istorya. Kaya kung papakinggan niyo yung istorya ni FLM, pwedeng pang movie talaga. Yung di umano'y na nagalaw ni kaya pinakasalan daw ni ano ni Ferdinand Marcos si Imelda, nagalaw daw nung nangyari yung Miss Manila, 'di ba? Tapos pinilit daw dahil prinsesa daw ng Cordillera yung nanay niya. Pinilit daw ng ano ng lolo belong niya na may-ari daw ng buong Cordillera na magkaanak si Ferdinand Marcos at si ano si Nanay Remy na prinsesa ng Cordillera. Talaga si FLM eh, daming ano eh. Magtataka ka nga dyan eh. Kung ganun pala ang nangyari, inagaw ni Imelda yung ano, yung nanay niya. Eh bakit bumili siya ng painting ni Imelda? Parang mas gine-glorify niya pa si Imelda kaysa sa mismong nanay niya. Si Imelda, may ano, may frame do sa bahay niya. May photo frame, pero yung nanay niya, ni isa wala, ni anino ng nanay niya. Walang naka-display na picture. 'Di ba? Doon pa ka lang mahahalata mo na si FLM eh. Hello, Sir Armando Obidas Videos. Fogeda Bautit, hello po. Hello, Ma'am Barako family. Hello, Ma'am Emmy, sabi ganun. Sir Bong, pinapanood ko dati yung si Kulaong aka FLM Pandemic. Napaniwala ako nung bumisita sa kanya si Imelda Marcos eh. Yung bumisita kasi si Imelda Marcos sa bahay niya, ang purpose kaya pumunta doon sa bahay na yon, hindi naman niya bahay yun eh. Yung lugar na yun eh. Ang purpose kasi, di ba, bumili si Bernard Chong ng paintings. Ang purpose kasi ng paintings na yun, i-charity. Ang sabi nila kay Ma'am Imelda, i-charity kasi yung mga paintings na yon. So si Ma'am Imelda, inimbitahan, may mga paintings doon, madam, na pipirmahan ka na i-charity para sa, para nga sa charity, di ba? I-auction para sa charity. Eh, si Imelda naman, dahil sa charity yon, pipirmahan niya na. Eh, nung pumunta si Imelda doon sa bahay, biglang humarang na si FLM doon. Pinalabas na siya yung binisita. Pero ang pinuntahan ni Ma'am Imelda doon, ni Madam Imelda, yung painting. Hindi siya. Pero kinikwento niya sa mga supporters niya, binisita daw siya ni Imelda. Sabi ni Eric TC, may kilala ako magaling na neurosurgeon. Hello, Sir Eric TC. Sir Joven Soto, hello. Jan Boy, hello, Jan Boy. Jeremy Dumagin, hello. Rio Tonta, hello po. Ezane Gaming, si Dennis Rongman, hello. Sir Marco Rosales, hello. Sir Neil Lester, hello po. Walang Magawa TV, hello. Ma'am Emelda Basquines, hello. Ano kaya kung si FLM at Sir B ang mag-debate, sigurado trending to. Pinagmumura niya yung ano, yung si Kaaruba na ano niya, may video ako nun eh. Hindi niya hinarap, ganito gagawin ni FLM. Pakita ko sa inyo ha. Pinagmumura niya nga eh. Saan na ba yun? Kaya lang ano na yun eh. Hindi, papakita ko sa inyo ha. Pag hinarap mo sa debate, hindi ka pa sasalitain yan. Mumurahin ka na mumurahin yan. Saan na ba yung video na yun? Tawa ko ng tawa dun eh. Nagwala si FLM.
Pika Aruba. Napanood nyo naman siguro yun, ano? Sana yun? Tingnan ko lang ah. Hindi kailangan mapanood nyo yun. Wait lang ah, wait lang. Para doon sa nagre-request na ano na kami daw magdebate. Yan ang kahinaan ko sa pag minura-mura na ako tamo si Bula Girl. Pinagmumura ako. Di ba? Aha. Ito. Ganito ang gagawin ni FLM pagka naharap mo yan. Podyosin mo mukha mo, gago! Ikaw lang din yun! Tarantado! Tanginan to! Anong pakialam mo kahit magkano ko bili sa wheelchair? Kahit sabi mo 1,000, anong pakialam mo? Pera mo Eh, ba? bakit mo sinabing 5,000? Ay, pera ko lahat yun! O anong pakialam mo? Anong pera mo? Anong pera mo? May pera ka? May pera ka? Tarantado ka, putang ina mo! Ilabas mo kasi Oh, yung mukha mo! Ilabas mo yung mukha mo! Mami, Putang lagay mo ina, sa nagpapakit taas kayo yan rito o ng si basura. Francis. Mami, rin, nagpapakit kayo rito ng basura, hindi ba ilabas yung mukha? Ilabas niyo yung mukha niya, maniniwala ako sa kanya. O, dali na, ilabas mo. At saka ka magsalita. Oh. Kulang ng followers. I-follow nyo muna siya para mabuksan niya yung ano. Ilabas niyo yung Sige, mukha sige. niya. Ma'am, hindi niya kaya ilabas yung mukha niya. Buwisit na yan, putakin. Sa TikTok kasi, kailangan natin ng sapat na follower para mailabas yung camera. Sinungaling yung hindot na yan eh. Diyos ko. Oh, sa YouTube nga, naka-open ako eh. Wala akong pakialam dyan. Okay, total. Ang pinaakit nyo rito, basura. Uy, gago. Basura, ito ang Ukit basura. na. Oh, nanang mo nga, hindi mo nga mabigyan ng magandang buhay eh. Oh. Tarantado. Ano yung maganda buhay? Nasa asyeta na. Hey! Oh. Si Nanang Remy. Wait. Eh kung aakit lang ako rito, ni Hillary, at ito lang ay pakakausap nyo sa akin, basura na to. No. Eh walang kwenta ho. Eh basura Teka yan eh. muna. Kilala Hindi, na lahat hindi ng yan. supporter. Wait! Kilala na lahat ng supporter ko yan. Yan ay basurang nilalang. Kilala na lahat ng 5 milyon supporter ko. Basura yung tao na yan. Duwag Oh, yan. asan yung 5 milyon na supporter mo? Puta, Asaan? pipisutin ko mukha mo, hindot ka eh. Wala akong panahon makipag-usap Ang dami ng sa isang balita. basurang katulad dito. Basura yan eh. Okay. Pinaakit nyo. Aakit ako rito para patulang ko itong putang inang basura na to. Hindi yan, basura hindi. ho yan eh. Teka muna. Ang hilig ko Makinig magpakit ka ng muna, basura. Pwede ka Alam bang nyo, makinig? Teka muna. Insulto ho sa akin yan na magpapakit Hold kayo on. ng basura na hindi naman niya mailabas yung mukha niya. Hold on a minute, FML. Hindi siya ang dahilan kung bakit pinakyat kita Eh, rito. pinakit Okay? nyo eh. Gusto ko lang masettle ang issue natin Wala ho dalawa. tayong issue eh. Ito, magpapakit pagpisira kayo mo sa dyan. aming team. Basura yung paakitin Wala. nyo. Eh, natural Teka pa ko yan. muna. Bayad yan eh. Pwede bang ako magsalita? Pwede ba ako magsalita? Sandali lang. Paakitin nyo ako. Alam nyo buong buhay ko. No, hindi Hindi ko kita sasayangin ang sarili ko Ano nga na ba? makipag-usap sa basurang katulad yan. Puta, basura yan. Kilala ng lahat ng supporter ko yan. Basura yan. Basura ho yan. Francis, kalma muna. Kalma. Tapos umalis si FLM, di ba? Ganyan ang gagawin ni FLM. Pagka hindi ka bibigyan ng chance na magsalita. Pagka yan, paulit-ulit ka lang mumurahin yan, ganyan. Di ba? Yan ang mga bad trip na nakadebate. Yung hindi sumasagot ng diretso sa tanong. Gagawin pamimersonal, tapos mumura-murahin ka. Kaya sasabihin nyo na magdidebate kami. Kahit nga may moderator siguro, hindi uwi. Yun nga, may nagmo-moderate na dun eh. Yung babae, walang nagawa eh. Umalis siya eh. Di ba, men? Anyway. Hello, Sir Nori. Kim Chili Shu, hello po. Ma'am Maria Socorro Mejia. Tagal na sa akin to si Ma'am Maria Socorro Mejia eh. Ghost Hentai 88 TV, hello. Casimira, hello po. Introvert Cat Garfield. Chocolate, syempre para sweet. Hello po. 6 Kitties Mamos.
Ma'am Herminia Yamasaki, hindi kami magdidebate eh. Hindi nga. Actually, isang tanong lang talaga yan si FLM eh. Magfo-fall apart yan si FLM eh. Alam mo kung anong tanong? Ano ang negosyo mo? Kasi pinagkalat niya dati, businessman siya eh. Ano ang negosyo mo? Walang may sasagot niyan. Saan ka nag-graduate ng college? Actually, natanong ko na yan. Kinoment ko sa kanya yan sa live. Ang ginawa niya, binlock lang ako. Yun ang mga tanong niyan. Saan ka graduate ng college? Hello, Harvey Esparagosa. Sabi, good PM, boss Bungo. Sobrang yabang at hambog ni Evan. Bakit hindi siya genetic DNA test sa trusted kumpanya para matapos na ang magkaala? Hindi niya gagawin yon. Kahit nagustuhin pa ng mga Marcos, hindi siya papayag. Harap na nga lang, tatanungin na nga lang, hindi na nga payag eh. Para mga budol na ghost hunter lang yan. Hello, Sir Momong. Nanay Riza, hello po. Sir Rafi Medina. Ken Scott, hello. Sabi niyang ganun. May batay, napanood ko yung video ni Sir Clint Haunted Hospital sa Cavite. Ang ganda ng pagkakagawa. Kaso parang biti ng ending. Nandun grupo nyo. Kailan mo ilalabas? Nalabas ko na. Na-upload ko na po. Yung kasama namin si Jess Clint. Hello, Jess Cabalar. Hello po. Christopher Nonailiada. Hello. Sir GC719. Braille Joban Gamyaw. Hello. So, proceed tayo next video. Yung kagabi. Sabing gano'n ni Tiots, ala ka kwenta-kwenta, grow some balls. Di ba, sabi niya. At least nag-enjoy naman kami, di ba, men? Sabi ni Tiots. Sabi ni Ma'am Imelda Basquines, hello, Sir B, ang galing naman ng mag-explore ka naman. Keep going. Parang energy drink. 'Di ba? Sabi ni ni Yen 0124. Hello B, taga Cavite din po ako. Saan po 'yan sa Cavite? Bacoor yan, ma'am. 'Di ba? Hello Benjo Camacho, hello po. Sabi ni JBC, good day Sir Bungo TV. Anong name ng channel ni Pinoy Soldier na yan? Thanks. Pinoy Soldier TV. Hanapin nyo po. Hello, Ma'am May Malagenya. Rose Valenzona. Hello. Sir Momong. Sir Neil Lester. Sir Martsan. Dan Krish Slush. Sean Loren. Hello po. Sir GC719. Braille Joseph Gamyaw. Ma'am Roselyn. Hello. Next video. Ito, maraming tanong akong sasagutin dito. Habi ni Ma'am Imelda Basquines, good day Sir B, ang galing nito, walang halong kalokohan, magandang panoorin ito kasi ilalabas niya ang natural na sigaw, matatawa lahat, legit ito. Di ba nakakatakot dapat? Ba't matatawa? Sabi ni Sai Gratil, angas ito yung ghost hunting na walang halong kaululan. Sabi niyang ganun. Meron yung biruan namin, kinda, kaululan din. Di ba? Sabi gano'n ni Kay, sabi ni Kay, sabay mukbang din sana, Boss B. O nga, no? Mukbang din. Sabi ni Sarafi Medina, 2730 malapit yung smartphone. Actually, oo nga, medyo na-realize ko din ito. 'Di ba? Oo nga naman. Hindi, to be fair naman sa inyo, oo nga naman, na isa rin yan sa habang ini-edit ko yung video, na-realize ko din yan eh. Ito yung cellphone ni JM Balones. Tapos, ito yung EMF meter. Isa pa. Woy! Pero ang kasi dito, ang maganda kasi dito, men, kinda ito sinasabi ko naman, yung disclaimer naman dito sa video na to. Nakalagay dito, no?
may personal bias kasi eh. Sabi ko dito sa disclaimer, ang mapapanood yung video ay walang halong pandaraya or kahit anong manipulasyon. Wala naman talaga. 'Di ba? Bagamat may halong personal bias. Kasi yung personal bias kasi mahirap kasi alisin yan eh. Lalo na pag nandun ka, naghahanap ka ng multo, lahat ng pwedeng maging multo, sasabihin mong multo. 'Di ba? Pero not to the point na kasing exage naman ni Master Gala na kahit obvious yung explanation na asong tumahol sa background ay ano na. Ang ano kasi dito, 'di ba nakalagay dito, bagamat may halong personal bias, hinihikayat ng lahat na magbigay ng komento sa mga kaganapan sa inyong mapapanood. Importante kasi ito eh. So, wala po akong dinideklarang paranormal sa video. Yun ang importante. Kung yan ay paranormal, ang nakalagay kayo na po ang bahalang magdesisyon. Kayo, tama itong ginagawa ni Sir, anong name nito ni Sir? Rapi Medina. Inano niya, doon sa 27:30 nga naman, katabi yung cell. Inisip ko na rin yan, no? Inisip ko na rin yan. Pwede naman. Pero tinanong ko si JM Balones, hindi siya naka-data. Pero kung text message ang papasok or tawag, pwede. Pwede na mag-trigger ito. Text message or tawag. Or siguro surge ng ano. Pero ang ano kasi dito, ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung timing. 'Di ba? Yung timing. Yun ang maganda kasi eh. Yung katulad nito, no? Now, ang tanong, imposible na ba na dahil do sa timing na yon, imposible na ba na ito ay hindi multo? 'Di ba? Possible na hindi pa rin siya multo. Tama. Ano? Isa pa nga. Nung sinabi ko, isa pa umilaw uli eh. Thank you. 27:30. Sige nga, isa pa. Isa pa. Wow! 'Di ba? Now, yung timing na yon, medyo maganda kasi yun eh. Ngayon, paranormal na ba yon? Hindi ko alam. Pwedeng hindi. 'Di ba? Kasi pwede namang nung time na tinanong ko yon, biglang nag-surge yung signal ng cellphone ni pwede. Biglang nag-surge. 'Di ba? Hindi naman porkit nagkataon na tinanong ko at sumagot ay paranormal na agad. Hindi mo pwedeng gawing paranormal yung timing eh. Ngayon, yung part na mukha akong tuwan-tuwa do sa resulta, personal bias ko yun. Dahil video ko to eh. 'Di ba? Ngayon, yung pagkakataon na tinanong ko, tapos biglang sumagot, nagkataon na may surge ng signal galing dito sa cellphone ni hindi naman imposible yun. Pwede naman kasi magkataon talaga. Sa loto nga, may mga nagkakataon na 6 na numerong hinulaan mo, pumasok lahat eh. May tumatama nga sa loto, di ba? Paranormal ba yon? Hindi naman. Pero ang maganda kasi dito sa alam mo yun, yung kada tanong mo, di ba? Kada tanong mo, sumasagot. Kaya sinasabi ko sa inyo, okay lang na mag-comment kayo ng hindi naman ako na-offend. Huwag nyo lang ako mumurahin. Huwag nyo lang ako mumurahin. Okay lang yun ganito yung katulad niyan, Malapit yung smartphone ni Balones sa EMF. Okay lang yan. At least, natutulungan nyo ako magsuri. Kasi ang matinding kalaban ko kasi dito, personal bias eh. Pag ako yung gumawa, ito yung sinasabi kasi nila na na hindi kailangan nandun ka rin. Hindi, magiging bias ako doon sa video ko eh. Kung pumunta ako doon sa lugar na yun eh. Kailangan din na may third party din na magsusuri sa video ko. Diba? Hello, Sir Marco Rosales. Salamat po. Donsky statue daw. Sabi ni Frederick Quintans, dapat solo lang bungo para talagang katotohanan. What do you mean parang katotohanan? Hindi pa ba totoo yung
Kahit na mag-isa ako at may nangyaring may magsusuri pa rin naman eh. I don't think na may difference yun na siguro ang gusto nyo lang makita yung natatakot-takot, di ba? Yung, yung gumaganon-ganon. Investigation kasi yung ginagawa amin eh. Yung mga alone challenge, yun ba yung gusto nyo? Yung natatakot. Sa bagay, part ng entertainment yun, Pero I don't think na may nakaka-apekto yun sa katotohanan. Kasi kahit na mag-isa ako at may na-capture na kung susuriin pa rin naman yun eh. Automatic na ba na totoo yun dahil mag-isa ako? Si Dons nga, ilang beses na nag-iisa, dinideklara niya. Namimeke pa rin ng video eh. I don't think na criteria ng katotohanan yung yung pagiging mag-isa. Siguro doon sa entertainment value, may yun, may anong tawag dito, may kagat, di ba? Sabi ni Ma'am Amy, grabe naman sa walang nanonood sa'yo. Hindi, when I say wala, hindi naman literal po na wala. Kasi, di ba, ang mga views ko lang naman kasi 1,000, mataas na yung 2,000 eh. Di ba? Ibig sabihin wala, kumpara dun sa iba, hindi naman kalakihan ng views ko. Parang ganito lang yan Ma'am Amy, pautang ako nga ng pera. Sasabihin mo, ay bungo, wala akong pera eh. Literal ba na wala kang pera? I'm so sure kahit coins meron ka sa bulsa mo. May 20, bakit ka nakakakain araw-araw kung wala kang pera, di ba? Kaya mo sinasabing wala kang pera, di ba? Yung parang dahil hindi ganun karami ang pera mo para makapagpautang ka. Pero hindi naman literal na wala kang pera. Di ba? Kami sir mo, mahigit 21K pero solid naman, di ba? Kaysa naman manood sa mga fake, ang daming nakikita daw. Pakita sa YouTube channel nila. Gagawa ng palabas kahit nanluloko na. At least ikaw, binubuking mo, kaya nag-subscribe ako sa'yo agad. Hindi na, making nga daw ako ng video eh. Pero hindi nila naiintindihan yung purpose. Aklang patola. Diba? Kasi kung kita ko kasi sa'yo na meron kang brains na walang ibang parang normal hunters. Brains ha. Salamat, ma'am. Ito, nagtanong sa akin si Sir Benjo Camacho eh. Tanong lang, may malapit bang tower ng signal dyan? Baka kasi yun ang napipikam ng... Wala, sir, wala. Maybe sa cellphone. Tama yung sinabi ni Sir Rapi Medina. Pero ang pinag-uusapan kasi... ito sinabi niya, malapit yung phone sa EMF. Pwede namang Pero ang cool kasi doon, yung cool, yung yung timing eh. Pero pwede namang signal din talaga ng cellphone. Pero yung data ng cellphone, hindi. Kasi naka-off yung data ni JM Balones eh. Kung merong multo, yung mga pinatay tulad ng tinokhang or sinalvage, ginasa at pinatay. Oo, meron man. Doon sa lugar na yon, kunyari may pinatay or dating may history na bago pa siya maging sementeryo. Pwede. May history na dati. Hindi porkit sementeryo ay may multo. Hello, Sir Neil Lester. Sabi gano'n ni Ma'am May Malagay niya, idol, nagagwapuan talaga. Ito yung mga gusto kong comment. Ganda ng attire mo. Ganda magdalandan. Mapapadalan ko na to ng ng maagang pamasko Bagay na bagay sa'yo ang nakapantalon at naka-rubber shoes, t-shirt na mahaba manggas. Bakit hindi nakakatakot kasi comedy ghost hunting joke? Hindi, gumagawa kasi ako ng bagong style. Di ba? Naobserbahan ko, yung mga ibang ghost hunter kasi, kaya nag-fail, masyadong seryoso. Yes, totoo nga naman, may mga legit na yung seryoso, pero pag pinapanood mo, alam mo yung parang ang boring. Yes, totoo naman, legit naman, wala naman tayong pagdidiban sa pagiging legit na ghost hunter. Mas magandang kahit pa paano medyo lang, hindi tayo seryoso. Seryoso tayo dun sa ginagawa, pero yung wag namang parang yun lang naman. Hindi naman tumututol si Sir Ed doon. Kaya kahit nga minsan si Sir Ed tumatawa din pag lalo na doon sa last video na ginawa namin. Hello, Sir. Ay, Ma'am pala, sorry. Ma'am Rose Valenzona. Hello, Ma'am May Balagay niya.
Habing gano'n ni Archmark Studio. Wow, upgraded na ang vlog. Solid content, boss. We always supporting you, boss. Salamat! From San Jose Occidental, Mindoro! Hello! Japanese name shoutout. Possible na meron talaga sa sementeryo. Bakit? Dahil sa mga ligaw na kaluluwa, sa mga abandoned house nga minsan meron. Yung abandoned house kasi, ma'am or sir, may ano yun eh, may history yun eh. Pwede kasing may nakatira doon na namatay na. I mean, ang sementeryo kasi, ito ma'am or sir, no? Totoo naman na possible talaga meron sa sementeryo kung yung pagmumulto doon ay dulot ng may pinatay doon, may ni-rape doon, or yung lugar na kinatitirikan ng sementeryo, may history ng pangyayari doon, di ba? Doon sa mga abandoned house naman kasi, may nakatira kasi dati doon. May tinatawag na imprints kasi. Pwede. Or halimbawa, may history na nakatira doon din namatay na yung may-ari. Kaya pwede. Yung sa sementeryo kasi, yung sementeryo itself, ang nire-raise ko kasing argument, bakit magmumulto doon sa sementeryo yung mga patay? Dinala sila doon, katawan na lang yun eh. 'Di ba? Yun lang naman. Pero yung tanong na meron ba talagang multo sa sementeryo? Posible meron, posible. Pero dahil ba sementeryo siya? Hindi. Tingin ko hindi dahil sementeryo siya. May multo sa sementeryo, pwede. Pero hindi dahil sementeryo siya. I hope you get my point, man. Kaya posible talaga na may magparamdam dyan. Hello, Sir Romel Arellano. Happy Grace Nick, hello. Hello, Sir John Mark Balones. Hello, Sir Momong. Bro, bungo, habang nag-go hunting vlog kayo, ganyan, ginaya mo yung may pabulong-bulong sinasabi na kayo na kaibigan. Sabi ni Usagi, good evening mo from Japan. Hello, kamusta po kayo dyan sa Japan? Hello, Sir Martsan. 6 Kitty Mamos. Sinunukan talaga. Walang multo, idol, unless naghirap bago Oo nga, I do agree dito. Ang patay ay patay na, idol. Matakot tayo sa buhay. Hindi rin, nakakatakot din kaya ang patay. Totoo naman to, matakot sa buhay kasi yung buhay kasi, lalo na kung may addict doon, no? Di ba? Nakakatakot talaga, pero nakakatakot din naman yung yung multo. Braille Joban Gamya, wow. Sabi gano'n ni Walang Magawa TV, men, tapang nyo, delikado yun. Ano matapang? Yung plano, ito kasi, ang plano kasi niyan, mag-a-alone kami or maghihiwalay kaming dalawa, isa kaming spot. Ang putang ina ng JM Balones, bigla nagkwento na, dito sa puno na to, sir, meron ako narinig na, oh. Hindi, wag na. Kainis eh. Hello, Sir GC719. Hotel Repsoy Calap. Si Palacios Perlito. Hello, sir. Sabi ni Edward De La Vega, ang creepy naman dyan. Sobrang creepy. Marami nagre-request, marami nagsasabi. Sobrang creepy. May Kulangot SD from San Diego, California. Hello po. Nanay Riza ng Korea. So, yan lang po muna. Proceed tayo do sa most requested video sa akin, no? Pag-usapan natin yon yung tungkol dun sa, yun nga, yung sa video. Yung may matanda na may anino. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi. Kita-kita tayo alas 10.